Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-78 na kabanata. Ang sakit ni Carla, na walang lunas. Si Alex ay nagmamaneho sa kalsada ng 100 milya bawat oras. Nilampasan niya ang isang sasakyan. Tapos isa pa. At isa pa. Ang ilan sa iba pang mga driver ay mabilis na natakot. Habang ang ilan ay naguguluhan sa mga nangyayari. Karamihan sa mga ito ay nakasunod sa kanyang likuran at nagmumura sa kanya. Wala siyang pakialam sa buhay niya. Hindi pinansin ni Alex ang pulang ilaw sa isang intersection. Ang isang lalaki na nakasakay sa isang electric bike ay kailangang lumihis upang maiwasan siya. Ang lalaki ay dahan-dahan sumimplang ng nakahiga, at nang siya ay bumangon, si Alex ay medyo malayo na. Dumating sila sa General Hospital sa loob ng 20 minuto. Ilang red light ang tinakbuhan mo? Tanong ng may-ari ng sasakyan, na may kinakabahan na ekspresyon. Mawawalan ako ng lisensya, sa ginawa mo. Reklamo ng may-ari ng sasakyan. Sa oras ng pagmamadali nila papunta sa hospital. Halos mailuwanan ng may-ari ng kotse ang kanyang puso. Nagsisisi siya na pinahintulutan niya si Alex na magmaneho ng kanyang sasakyan. Walang halaga ng pera, ang katumbas ng panganib sa kamatayan. Walang pakialam si Alex sa may-ari ng sasakyan. Bumaba siya ng sasakyan, at binuksan ang backdoor para tulungang makalabas si Debbie. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa iyo, paniniguro ni Alex sa driver. Siya ang nagmamaneho ng kotse ng lalaki, kaya hindi siya hinayaan ni Alex na magkaroon ng gulo. Pagkatapos ay tinulungan niya si Debbie na makapasok sa ospital. Pagdating nila sa ICU, naghihintay si Sam sa labas ng ward. Mr. Ambrose, Miss Stonehill, mabuti at nagawa niyo pong makarating, sabi ni Sam. Ano ang nangyayari? Pagtatanong ni Alex. Binitawan na siya ni Debbie, at pumunta ito sa pinto ng ICU. Nag-aalalang tumingin mula sa bintana. Ang ilang mga doktor ay nakapalibot kay Carla, na nakahiga sa kama. Maya-maya ay tinitingnan nila ang numero ng makina. Habang tumutulong naman ang ilang mga nurse para maging komportable si Carla. Lumapit ang CEO ng General Hospital. At nang makita niyang nakatingin si Debbie, inutos niya na isara ang maliit na kortina sa pinto. Inayos na ni Sam na makita at maasikaso kaagad si Carla. Tinawag niya ang pinaka-may kakayahang doktor para gamutin ito. Ang babaeng ito ay anak ng pasyente. Paliwanag na sabi ni Sam. Nang makita ng CEO ang ekspresyon ni Sam, lalong kinabahan ito. Nakita ng CEO na ang babaeng ito ay pinahahalagahan ni Sam. Pasensya na, wika ng CEO. Nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Debbie. Hindi ko sinasadyang ma-offend ka. Halos hindi narinig ni Debbie ang mga salita sa kanyang sinasabi. Ang tanging ipinag-aalala niya ay ang kanyang nanay. Hindi pa rin alam ni Alex kung ano ang nangyari kay Carla. Lumapit siya sa tabi ni Debbie, at inakbayan ito habang nakatingin sa ward. Hindi ito umiimik. Pero ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Makalipas ang mahigit 1 oras. Natapos ang paggagamot ng doktor, at lumabas ng ICU. Doktor, kumusta ang aking ina? Nag-aalalang tanong ni Debbie, na humakbang sa harap ni Dr. Henderson. Sinulyapan ng doktor si Sam. Tumango naman si Sam. Pagkatapos lamang makakuha ng pahintulot ni Sam, ay sakalang nagsimula ang doktor na sabihin kay Debbie ang tungkol sa mga sakit ni Carla. Napakakomplikado ng kalagayan ng iyong ina, sabi ni Dr. Henderson. Nagawa naming patatagin siya sa ngayon. Ngunit kailangan naming kumonsulta sa iba pa naming mga kasamahan. Natigilan si Debbie. Nanghihina ang mga binti niya, at babagsak na sana siya sa lapag kung hindi siya inalalayan ni Alex. Huwag kang matakot. Inalo siya ni Alex. Sabi ng doktor, stable na daw ang nanay mo. Maniwala ka sa akin, magiging maayos siya. Gusto ko siyang makita, sabi ni Debbie. Ayaw na niyang makinig sa mga ito.
Hindi man lang siya napanatag, at gusto na niyang pumasok sa loob ng ICU. Miss, pakiusap, huminahon ka, sabi ng doktor, sabay harang ng kamay, para pigilan siya. Napakahina ng nanay mo ngayon. At kailangan niya ng pahinga. Wala siyang malay sa ngayon. Kaya kahit pumasok ka, hindi mo siya makakausap. Makinig ka sa payo ng doktor. Payo ni Alex, kung papasok ka, baka mas lalong lumala ang kondisyon ng iyong ina. Nang makitang ganito ang kalagayan ni Debbie, kumirot ang kanyang puso. Inaalagaan siyang mabuti ng nurse. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang iyong ina. Ang kanyang malumanay na panghihikayat kay Debbie, ay gumana, at si Debbie ay tumigil sa pagpipilit na makita ang kanyang nanay. Ngunit tumanggi siyang lumayo sa bintana. Tumingin si Alex kay Sam, at sinabi, hanapin ang lahat na pinakamahusay na doktor sa New York. Kung hindi nila matutulungan ang nanay ni Debbie, tapos na ang career nila. Gagawin ko na ito ngayon, takot na sabi ni Sam. Hindi pa niya nakikita ang ganoong mood ni Alex. Umalis siya para ayusin ang mga bili nito. Parehong nagulat ang CEO, at ang doktor. Ang lalaking ito, na mukhang isang ordinaryong estudyante, ay sinigawan si Sam Woodsworth. At ang mas nakakagulat, ay ang pagsunod sa kanya ni Sam. Nakatayo si Debbie sa pintuan na may maliit na bintana, at tahimik na nanonood ng mahigit 3 oras. At nang makabalik na si Sam, sinabi sa kanila nito, na may doktor sa isa pang malapit na ospital, na nagmamadaling pupunta ngayon dito. At ang mga doktor ng ospital, ay agarang tinatalakay ang kalagayan ni Carla. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Alex, na inakay si Debbie, sa isang upuan, sa koridor. Umupo sila, at yumuko si Debbie habang nakaluhod ang mga siko. Ipinatong ang mga kamay nito sa noo. Magiging maayos ang lahat, maniwala ka sa akin. Pagsisiguro ni Alex. Ngunit nagsisimula na siyang makaramdam ng hindi katiyakan gaya ng nararamdaman nila. Ano ang nangyayari? May sumigaw, mula sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, may lumabas na nurse. Napatalon si Debbie sa takot. Tumakbo siya sa pinto ng ICU, at tumingin sa loob. Tila nataranta ang nurse, at hindi sigurado sa kanyang gagawin. Nagkamalay na si Carla. Nanay, si Debbie ay lubhang nababalisa. Tinulak niya ang pinto. Gustong pumasok sa ICU. Nagmamadaling lumapit ang nurse at binuksan ang pinto. Tatakbo na sana si Debbie, papasok, pero pinigilan siya ng nurse. Miss, pakiusap, kumalma kayo. Mga doktor lang ang pwedeng pumasok dito, nag-aalalang sabi ng nurse. Kailangan mong manatili dyan sa labas, at maghintay. Wala kang magagawa para makatulong sa ngayon. Napakalubha ng kalagayan ng iyong ina. Nagpadala na kami ng doktor, kaya pasensya na. Debbie, huminahon ka, sabi ni Alex habang pinipigilan siya. Wala kang magagawa doon. Hintayin na lang natin ang doktor. Bitawan mo ako. Gusto kong makita ang aking nanay, sabi ni Debbie, sinusubukan ang kanyang makakaya upang makawala sa kanya. Siya ay ganap na wala sa kontrol, dahil sa pag-aalala. Ang parehong mga doktor noon ay tumakbo. Hinaladkad ni Alex ang nagpupumiglas na si Debbie palayo sa doktor para payagan silang makapasok. Nag-aalala rin ako, sabi niya sa kanya. Ngunit wala tayong maitutulong. Hiniling ko na kay Sam na tawagan ang lahat ng pinakamahusay na doktor sa lungsod. Maniwala ka sa akin, magiging maayos ang iyong nanay. Gusto ni Debbie na sumugod sa loob para makita ang kanyang ina. Alam niyang tama si Alex, at tumigil siya sa pakikipagtalo sa kanya. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang minuto, tumakbo ang isang naguguluhan na doktor at lumapit kay Sam. Nanginginig ito sa takot. Sabi niya, Mr. Woodsworth, ang pasyente ay lumalala na ang kalagayan, at wala na kaming magagawa. Sinabi ni Dr. Henderson. Posible na, maaaring hindi na kayanin ng pasyente. Ano? Tanong ni Sam. Tumingin siya kay Alex, na nabigla sa sinabi ng doktor. Nanlaki ang mga mata nito. Si Debbie na nakatayo sa tabi niya, ay lalong nanlumo. Kapag may nangyari kay Mrs. Stonehill, tapos na ang career mo. Sigaw ni Sam sa doktor. Ngunit sinabi ni Dr. Henderson, na ang pasyente, ay kritikal na. Natatakot na wika ng doktor. Napansin ni Alex ang tono ng doktor, at napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Tumigil siya sa pagpigil kay Debbie at sumugod na sila, sa pintuan ng ICU kasama ang mga ito.
Anong ginagawa nyo? Hindi kayo pwedeng pumasok dito, tutol ng isang doktor. Sinampal ni Sam ang mukha nito. Buksan mo ang pinto, para kay Mr. Ambrose. Sige po, sabi ng doktor. Nagmamadaling binuksan ang pinto. Pumasok lahat sina Alex, Debbie, at Sam sa loob ng ICU. Tumabi sa kama si Debbie, nagpipigil ng luha, habang nakatingin sa kanyang ina. Maputla at pagod ang mukha nito. Nakasuot siya ng oxygen mask at may ilang mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang mga doktor ay nakapalibot sa paligid ng kama. Natigilan si Debbie. Hindi siya makalapit sa kanyang ginagamot na ina. Ngunit ang puso niya, ay parang nadudurog. Kumusta si Mrs. Stonehill? Tanong ni Sam kay Dr. Henderson. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Sam, kinabahan ang grupo ng mga doktor. Nagawa namin na maging stable ang kanyang kondisyon kanina. Ngunit ngayon, ay nagkaroon ng biglaang pagbabago, pagpapaliwanag ni Dr. Henderson. Ang kanyang puso, at baga, ay patuloy na humihina, at ang kanyang atay, pali, at bato ay nahihirapan na din. Mayroon ding mga problema ang kanyang malaking intestine, at respiratory tract. Nagulat siya nang makita niya, ang kalagayan ni Carla. Hindi pa siya nakakasaksi ng ganitong kondisyon. Sabihin mo sa akin, kung magagamot niyo siya. Nauubos na ang pasensya ni Sam. Ang lahat ng doktor, ay hindi man lang nangahas na huminga ng malakas. Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Hindi namin kaya, wika ni Dr. Henderson. Kung hindi niyo siya mapapagaling, ano pa ang silbi na nandito kayo? Galit na sigaw ni Sam. Ang kanyang mga salita, ay labis na nagpasindak kay Dr. Henderson, kaya't ito ay napaatras. Ang iba pang mga doktor at mga nurse ay lumayo rin. Mr. Woodsworth, patawarin mo ako, ngunit ang kondisyon ng pasyente, ay napakakakaiba, ipinaliwanag ni Dr. Henderson. Sa loob ng maikling 3 hanggang 4 na oras, ang kanyang kalagayan, ay lumala ng mabilis. Kahit na ang pinakamagaling na eksperto sa mundo, ay hindi makakapagligtas sa kanya. Wala pa akong nakitang sakit na katulad nito. Kinakabahan siya habang nagpapaliwanag kay Sam. Umaasang maiintindihan ito ni Sam. Si Carla na nakahiga pa rin. Dahan-daang nagtaas ng kamay. Masyado siyang mahina para buhatin ang sarili niyang kamay. Hindi na nakapagpigil si Debbie. Hinawi niya ang doktor at sumugod sa kama. Sinulyapan niya ang doktor at sinabing, gusto ng nanay ko na tanggalin ang kanyang oxygen mask. Kilalang-kilala niya ang kanyang ina, at alam niya kung ano ang gusto nito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Dahan-daang tinanggal ni Dr. Henderson ang oxygen mask ni Carla. Si Carla na namumutla, at nanghihina. Mahinang sinabi kay Sam, Mr. Woodsworth, hindi ko sinisisi ang mga doktor sa aking sakit. Hindi nila kasalanan. Ngunit mangyaring palabasin ang mga ito para magkaroon ako ng pribadong pakikipag-usap kay Debbie. Hindi pwede. Tumutol ang mga doktor. Alam na nilang mamamatay si Carla. Nagtanong si Sam kay Alex, sa pamamagitan ng tingin. Lumabas kayong lahat, sabi ni Alex. Napagtanto nito na hindi na maliligtas si Carla. Lahat sila, ay tumungo sa pintuan. Alex, maiwan ka sandali, mahinang sabi ni Carla. Naiwan si Alex habang si Sam at ang mga doktor ay lumabas at isinara ang pinto. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.